Okay, magandang maga po sa inyo lahat. Welcome po kayo sa FCF Ministry. Ito po ay everyday morning devotion tuwing Monday to Saturday po at 8 to 8:15 a.m. Pag Sunday naman po, ito po ay pangkababaihan lamang. Nag-start po sila ng 7 to 7:15 p.m. Ang ating pong topic ay nakapatuloy po, mga kadahilanan kung bakit namatay si Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang ating pong topic ngayon, ang subtopic po natin, upang magkaroon po tayo ng lugar kung saan makakatagpo natin ating Panginoon, Jesus. Ayan. Siguro wag po tayo magsimula, tayo po yung manalangin sa Panginoon. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kataputihan at katapatan sa aming po mga buhay. Maraming po salamat, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng mga sitwasyon meron po kami, Lord God, ang isyong salita ay nakapatuloy na ibabahagi, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga online, mga cellphone, Lord God. Thank you, Panginoon, sa mga kapatid na patuloy pong nakikinig, Panginoon, everyday sa devotion ito, Lord God, na kung saan sila po ay natututo, maging kami rin po, Panginoon. Maraming po salamat sa iyong mga salita na patuloy pong nagtuturo po sa amin ng katotohanan patungkol po sa iyong buhay, Lord Jesus. I pray, Panginoon, nawa ay matuto po kami sa aming pag-aaralan ngayon at patuloy mo kaming samahan at buksan ang aming mga isipan, Lord God. Ano man, Panginoon, ang ginagawa ng kaaway upang kami po iguluhin, ngayon po lamang, Panginoon, ipatuloy po namin siyang hinahadlangan sa pangalan po ni Jesus. Panginoon, maraming po salamat, Panginoon. Pinagkakatuwala po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong devotion ito, Lord God. Sa pangalan po ni Jesus we pray. Amen. Amen. Muli ang ating pong subtopic upang magkaroon po tayo ng lugar kung saan makakatagpo natin ang ating Panginoon. Ito po ay hinangon po natin sa John chapter 2 verse 9 to 21. Sabay-sabay po natin basahin. Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taon ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Ayan. Makikita po natin sa talata kung paano na nag-react ang mga Hudyo sa sinabi ni Jesus na sa 3 araw ay sa 3 araw ay muli niya itatayo ang templo. Taka sila dahil 46 years na itinayo ang templo, tapos sa 3 araw lamang ay magigiba na siya. Hindi nila alam na ang tinutukoy ni Jesus Cristo ay ang kanyang katawan. Sabi nga rito, naggulat ang mga Hudyo sa sinabi ni Jesus sa 3 araw na itatayo niya muli ang templo. Hindi nila alam na ang tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan na muling mabubuhay. Bakit ikinunik ni Jesus ang templo ng mga Hudyo sa katawan ni Jesus? Dahil sa panahon ng mga Hudyo, dito nila kinakatagpo ang Diyos sa templo sa pamamagitan ng kanilang pag-aalay ng dugo at hayop. Pero nung dumating si Yesu Kristo, nabago po ang lahat. Christ Himself would become the final Passover Lamb, the final priest, and the final temple. Doon dumating po si Jesus Christ, hindi na po nila kailangan pong mag-alay pa ng mga dugo para lang ma-meet nila ang Panginoong ang Ama. Dahil si Jesus Christ na po ang tanging alay. At siya na rin po ang high priest na kung saan dati sinasabi po nila yung kanilang meron silang mediator doon sa loob para sabihin lahat ng kanilang mga kahinaing. At siya rin po ang templo na kung saan siya po ang pupuntahan dapat. Nabago po lahat ng yun nung dumating po si Jesus Christ dahil siya na po ang lahat-lahat. Amen. Sabi po rito, lahat ng bagay ay lipas pero siya ay mananatili at ang nanatili ay dakila sa lahat. Sabi po ng Mateo chapter 12 verse 6, "Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa sa templo." Yan po ang ating Panginoong Kristo. Ang templong ito ay lugar kung saan nananahan ang Diyos at ang Banal na Espiritu. Pero sa Panginoong Jesus at sa sinasabi ng Biblia, ang kanyang kabuuan ang kabuuan ng kapangyarihan ng Diyos ay nananahan sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Sabi po nito sa Colossians chapter 2 verse 9,
sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya ay nagkakatawang tao. Brilyo sa pamamagitan po ng Yesu Kristo, siya po yung nasa kanya po ang kabuuan ng ang kapangyarihan ng ating Diyos. Sa kanya po na sabi niya rito, the presence of God does not come and go on Jesus. He is God. Where we met Him, we met God. God met the people in the temple through many imperfect women, mediator. But now it is said of Christ, there is one mediator between God and men, the man Jesus Christ. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ang sabi po rito, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Yesu Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Noong dati kasi, nung wala pa po ang Panginoon, meron po tayong pinupuntahang lugar kung saan tayo po ay nagkukumpisal, tayo po ay sinasabi po natin ang mga kasalanan po natin at siya po ang nagsasabi sa Panginoon natin. Pero ngayon, dumating po ang Panginoon, namatay sa krus, nawala na po yun, nahati po yung tabing ng Holy of Holy at pwede na po tayo makapasok at makarekta sa ating Panginoon. Kaya si Jesus Christ na po ang ating dapat puntahan upang mamit po natin ang Ama sa langit. Pamagitan po ni Jesus Christ, siya po ang ating mediator. Sang-ayon po sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. If we would meet God in worship, there is only one place we must go. Kung gusto po nating sumamba at magpuri sa ating Panginoon, isa lang po ang ating dapat puntahan. Yun po ang ating Panginoon Kristo. Kung ang Christianity ay wala pong sentro ng pananambahan, hindi katulad po ng mga Islam at saka ng mga Buddhism, meron po sila pinupuntahan talaga. Pero ang Kristiyano po, siya po ay wala pong lugar kung saan sentro, kundi nasa atin na po ang ating Panginoon na dapat po nating sambahin, purihin, kahit sa kanang lugar pumunta, nandun po ang Panginoon dahil nasa sa iyo ang ating Panginoon. Amen? Once when Jesus confronted a woman with her adultery, she changed the subject and said, nung dumating po sa nag-uusap po ang Panginoon sa babae na adultery, ito po ibabasa po natin sa istorya po sa John chapter 4 verse 20 to 23. Basahin po natin. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi ninyo ng mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na kinalulugdan ng Ama. Ibig sabihin po, nung time na nag-uusap po sila, sabi po ng Panginoon sa babae, sabi ng babae, ang aming mga ninuno ay sumasamba sa bundok na yan. Pero sabi po ng mga Hudyo, sumasamba sa Jerusalem. Pero pagdating po sa dulo, sabi po ng Panginoon, darating ang araw na hindi mo na kailangan pa pumunta sa bundok na yan, hindi mo na kailangan pa pumunta sa Jerusalem para sumamba. Dahil sabi po ng Panginoon, ang tunay na sumasamba sa Panginoon ay tasamba sa Espiritu at katotohanan. Yan po ang nakalulugod na pagsamba natin sa Ama. Ibig sabihin, hindi na po na kailangan nating magpagawa ng malalaking structure ng para doon tayo sumamba. Hindi na po kailangan kasi sabi po ng Panginoon, kahit saan lugar ka pumunta, basta nasa sayo ang Panginoong Jesucristo, pwede ka magpuri sa Panginoon, pwede ka sumamba sa Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, pandemic, nagbabawal pa ang pumunta sa mga church na maliliit, ay wala namang problema po roon. Kasi
okay no po yun na pumunta kasi sabi pinag-utos din po ng Biblia na pwede tayo pumunta sa simbahan para magpalakasan po tayo, para para sabay-sabay po tayong mag-share ng ating mga experience sa Panginoon. Pero kung ikaw po talagang pupuri at sasamba sa Panginoon, kahit saan po pwede ka pumunta, kahit sa lugar, hindi mo na kailangan pang pumunta pa sa lugar na yun para lang sumamba. Kahit nasa bahay ka, pwede ka sumamba. Kaya sa atin po mga Kristiyano, wala po problema kahit meron po tayong pandemic ngayon, kahit nasa bahay po tayo, pwede tayo magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Basta importante, ang ating pagsamba ay bukal sa ating puso at kay Hesukristo lamang po tayo sumasamba. Amen. Sabi po rito, Jesus changed the category entirely, not in the mountain nor in the city, but in spirit and truth. He came into the world to explode geographical limitation. There is no temple now. Jerusalem is not the center. Christ is. Do you want to see God? Nais ba natin makita ang Panginoon? Sabi po rito, Jesus say, whoever has seen me has seen the Father. Sabi niya sa John chapter 4, 14 verse 9. Sabi niya, kung nais mong sumamba sa Ama, sambahin mo si Jesus Christ. Dahil sa pagsinamba mo si Jesus Christ, makasamba ka na po sa Ama. Sabi po sa John chapter 14 verse 9. Ayan. 14 verse 9. Sabi po ng John chapter 4, 14 verse 9. Sumagot si Jesus, Felipe, kitagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Yun po yun. Kaya sabi nga rito, kung nais po natin makilala ang Ama sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Gusto mo ba nating do you want to receive God? Gusto mo ba nating tanggapin nating Panginoon? Sabi ni Yesu Kristo, Jesus said, whoever receive me, receive him who sent me. Matthew chapter 10 verse 40. Sabi po rito, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Yan po yun. Kung sino daw po tumanggap sa inyo ay tinatanggap din ng ating Panginoon. Siya rin ang tumatanggap sa Panginoon ay tinatanggap din po sa nagsugo sa Kanya. Yan po yun. Sabi rin po sa do you want to have a presence of God in worship? The Bible say, whoever confesses the Son has the Father also. The Son has the Father also. 1 John chapter 2 verse 23. Sabi po rito, ang di kumikilala sa anak ay di rin kumikilala sa Ama, sapagkat kinikilala ni naman ang anak, kinikilala rin niya ang Ama. Kung sino daw po ang kumikilala sa anak, ay kinikilala rin daw niya po ang Ama. Kaya yun po yun. At ang panghuli, do you want to honor the Father? Jesus said, say, whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. John chapter 5 verse 23. Ay po rito, upang maparangalan ang lahat ng anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa amin, sa anak. Ayan. Kung nais po nating tunay na makilala talaga ng husto ang Ama, lumapit po tayo sa ating Panginoon Kristo. Tanggapin po natin siya bilang Panginoon tagapagligtas upang maranasan po natin ang tunay na pagsamba. Hindi po tayo sumasamba dahil sa structure o sa ginawang mga templo, kundi sumasamba po tayo sa totoo, sa espiritu at katotohanan. Yun po ang tunay na pagsamba. Kaya po namatay si Kristo sa krus para magkaroon po tayo ng lugar kung saan dapat tayo sumamba sa pamamagitan po natin Panginoon Kristo. Kaya sa umaga pong ito, kung nais mong tunay na makilala pa ang Ama, dapat mong kilalanin ang ating Panginoon Kristo.
mo siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas upang mas makilala mo pa ng gusto ang ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa umaga po ito, kung nais mo na maranasan pa ang ating Panginoon, ang kailangan lamang po ay magsuko ng buhay sa ating Panginoon. Suko po natin ang lahat-lahat sa atin, anuman ang ating mga pagkukulang, ating mga pagkakasala, hindi tawad sa Panginoon. Ang sabi nga po rito, ang sino man kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa Ama. Ang sino man ang tumatanggap sa anak ay tumatanggap din sa ating Ama. Kaya sa oras po ito, tayo po ay mananalangin po ng pagsusurrender ng buhay sa Kanya upang ang ating pagsamba ay maging tunay dahil nasa atin ating Panginoon. Amen. Tayo po manalangin sa Panginoon. Panginoong Hesus, sa oras po ito, ako po ay nagpapasalamat dahil nananawan po ako na wala pong palang silbi, Panginoon, ang aking pananambahan. Kung ako po ay nakatingin lamang sa structure ng simbahan, ng building, O Lord God. Tunay, O God, na sa pamamagitan pala mo ng iyong pagkamatay sa krus, Panginoon, na pag-aalay mo ng buhay, nagkaroon po ng silbi ang aking pong pagsamba dahil ikaw po ay aking nakilala bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa oras po ito, Lord God, ako po ay nagsusurrender ng buhay. Patawarin po ako sa aking mga pagkakasala. Inising mo po ako, Panginoon, at dalayan ko, Lord God, na tanggapin mo ako bilang Panginoon, tanggapin mo po ako, Panginoon, sa iyong kaharian. At tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas sa aking pong buhay. Maraming po salamat, Panginoon, sa umaga po ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po ang aking Panginoon at tagapagligtas sa aking buhay. Ikaw po ang aking Diyos na patuloy na mag-iingat po sa akin. Maraming po salamat sa umaga po ito. Sa pangalan po ng Jesus we pray. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat.